So, yung unang topic po natin ngayon mga kaibigan ay eto po, no? Naku mga guys, yung Sandigang Bayan, no? Sandigang Bayan upholds denial of bail for 9 DPWH executives in flood control mess case. Yan. So mga kaibigan, no? Hindi po kinatigan ng Sandigang Bayan, no? Ito pong petition, no? Ng mga DPWH officials na sila po ay magkaroon ng bail. Kasi ang sinasabi po dito, no, itong mga opisyales na ito na allegedly na nasangkot sa mga substandard, no, na mga flood control projects na nagkakahalaga po ng 289 million. 289 million? Bah, malaki din ito mga kaibigan, no? So, sila po ay hindi kinatigan, no, ng Sandigang Bayan. At ayan nga mga kaibigan, sabi po ng Sandigang Bayan, no, na malakas po, no, yung ebidensya. Ito po yung flood control projects, no, sa Oriental Mindoro na nakita po ng ating Pangulo ni Secretary Vince Dizon na discovery po na itong mga flood control projects na ito ay mga substandard at yung iba naman ay meron talagang hindi maayos, no, yung pagkaka-handle sa proyekto. Meaning meron pong corruption, no? So, ayan, a 27-page resolution, ito po, the dated March 31, the Anti-Graft Court 6th Division said the petition lacks merit, no? So, those denied bail, where? Ito po yung mga na-deny ang bail, no? Gerald Bacanan, former Regional Director 4 of the DPWH Region 4B from January 11, 2022 to August 31, 2025, no? At saka itong si Jean Ryan Altea, OIC, Office of the Assistant Regional Director, etc., etc. So, dito po yung mga pangalan nila, mga kaibigan, na sila po yung mga na-deny po yung kanila pong petisyon na sila po ay payagan na makapagpiyansa, no? So, mga guys, anong masasabi niyo tungkol dito? Okay lang ba na magpiyansa sila? Or okay po ba ang ginawa ng Sandigang Bayan na hindi sila pinayagan na magpiyansa? Yan. Para sa akin mga kaibigan, no, okay lang yan na huwag silang payagang magpiyansa. Bakit? Kasi mamaya magtago pa yan, di ba? Baka magtago pa yung mga yan, mga kaibigan, kapag nakapagpiyansa na. Alam naman natin, no, dito sa Pilipinas, maraming mapagtataguan dito, no? So, delikado po. Kailangan po na kapag merong mga hearing, kailangan nandyan sila para nasasagot nila yung mga akusasyon laban sa kanila, no? So tama lang po 'yan, wag po silang payagan na makapagpiyansa. Yan. So ngayon naman mga kaibigan, no, sa atin pong pangalawang topic, naku, good news ito mga kaibigan. Good news! Good news po ito. 344 Filipinos from conflict-torn Middle East arrived in Manila. Yan. Good news mga kaibigan, nakarating na po ang 344 Filipinos, no, galing po sa Middle East. Kasi mga kaibigan, napanood ko nga yung pagdating nila, no, tapos in-interview yung ibang mga kababayan natin. At yung sabi nga, guys, no, itong mga kababayan natin na ayun yung pag tumutunog daw yung sirena, no, talagang kabang-kaba daw sila kasi pag tumutunog yung sirena, sabay merong putok, no? May putok na na naririnig sila, malalakas na putukan. So, itong mga kababayan natin, mga kaibigan, alam natin na syempre busy sila doon, nagtatrabaho, pagkatapos biglang nagkagera. So, hindi po talaga nila maasikaso yung kanilang mga papeles. Imposible maasikaso nila yung mga papeles. At yung iba pa dyan, mga wala pang pera, hindi pa nakapag-ready. So, meaning to say, hindi po talaga sila makakauwi kung wala po silang tulong na natanggap sa gobyerno. So dito po, tinulungan po sila ng ating gobyerno, mga kaibigan, no, para po sila ay makauwi, no? Yan. Kaya, eto guys, no, eto, nakakatuwa po dahil biruin mo nga 344 mga Pilipino, no? At guys,
Hindi lang po ito, hindi lang po ito mga kaibigan na ang, talagang mga nakauwi. Earlier ang dami pong nakauwi, 'di ba? So continuous po ginagawa po ng ating, gobyerno. Ang effort po ng ating gobyerno ay continuous po 'yan na itong mga pagpapauwi ng mga Pilipino galing po sa Middle East. Kasi siyempre mga kaibigan 'no, ah, ah Siyempre mga kaibigan, dapat naman talaga na sila ay tulungan dahil siyempre guys 'no, kapag, hindi po sila tinulungan ng gobyerno ay, mahihirapan talaga sila. Kaya kudos po 'no sa, Department of Migrant Workers, sa DFA, sa OWA, joint effort po 'yan. Ayon po 'yan sa direktiba ng ating pangulo. At ang kagandahan nito mga kaibigan, hindi lang nagtatapos sa pagpapauwi sa kanila, kundi meron po silang financial assistance, meron po silang medical assistance, at yung iba diyan mga kaibigan 'no, talagang, libre 'no, libre talaga yung, kanilang pamasahe pauwi sa mga probinsya. At, mga kaibigan 'no, talagang, inasikaso pa yung kanilang mga mental health 'no, pinapa-check-up at talagang pinapa-follow up ano ba yung nangyayari sa kanila. At meron pang mga ano yan, mga counseling 'di ba mga guys, kasi yung iba diyan ay, na-trauma 'no, doon sa nakita nila at naririnig nila nung nandun sila sa Middle East. Eh, siyempre ikaw ba naman, kayo, tanungin ko kayo, makakarinig kayo palagi may sumasabog? Pagkatapos makikita niyo may mga ano, mga nawawasak 'di ba, na mga buildings, tapos may mga namamatay. So, siyempre mато-trauma din kayo. So, sila po inaalagaan po sila mabuti ng ating gobyerno at kasama na po diyan yung pangangalaga sa kanilang mental health. At yung iba po mga kaibigan, talagang, tutulungan 'no para makapag-start po 'no ng kanilang buhay dito sa Pilipinas. Dahil alam naman natin, so, nawalan sila ng trabaho, so pagdating po dito, anong gagawin nila? Nganga. So, ginagawa po ng gobyerno natin ay tinutulungan po sila financially, at yung iba naman na merong alam 'no na negosyo, may mga alam sila na gawin 'no na pagnenegosyo ay tinutulungan din po 'no. At yung iba talagang, binibigyan po ng assistance para talagang, makaahon. Yung iba trabaho 'no. Kaya guys 'no, maraming-maraming po salamat sa ating Pangulo, Bongbong Marcos, dahil hindi po siya nagpapabaya sa atin pong mga kababayang OFW, 'yan. Anong masasabi niyo guys 'no, sa ating pangalawang topic 'no, mga kaibigan? Anong masasabi niyo sa mga fake news peddlers na mga DDS na sinasabi nila na wala daw ginagawa ang ating gobyerno? Anong masasabi niyo sa mga DDS na mga fake news peddler na sinasabi nila na hindi daw sinusundo yung ating mga kababayan sa Middle East at pinapabayaan lang daw ng ating Pangulo? Ano po ang masasabi niyo sa mga DDS na 'to, mga influencer, mga DDS at yung mga supporters 'no, ng mga DDS na talaga naman ay nagpapakalat ng mga fake news everyday 'no? Anong masasabi niyo sa kanila mga kaibigan? Tingnan muna natin ang comment 'no, 'yan. Okay. Sabi ni Robert Prijoles, 9550, PBBM admin ay makataong pamahalaan at walang iniintindi kundi kung paano paunlarin ang bansa. Ay korek ka diyan, Roberto Prijoles, tama yung sinasabi mo. Ang administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay talaga namang makatao, maka-Diyos, maka-Pilipino, at talaga namang concern sa ating mga kababayan saan mang panig sa mundo, 'di ba? Oh, 'yan po ang ating Pangulong Bongbong Marcos, 'no? At salamat din kay Romeo DJ K8Z, good morning po sa iyo. At saka kay Rin Chang Rins, good morning po. Sir Niolo, good morning din po sa inyo. Ah, Rin Chang Rins, 'yan. At saka mabuhay PBBM admin at sana tumagal pa ang iyong buhay para sa maganda mong hangarin sa taong bayan at bansa. Okay, salamat po kay Roberto 'no. Prijoles 9550 'no. Patuloy lang po tayo na, sumuporta sa ating pangulo at sa buong administrasyon 'no.
Yan, okay. Marami pong salamat, yan. Okay mga kaibigan, tuloy na po natin 'no, ating susunod po na topic, yan. Okay guys 'no, eto ang susunod nating topic. Naku guys 'no, sabi dito, Baste, Rapi Tulfo, Vico Soto, top 3 choices for senator in 2026 survey. Naniniwala ba kayo guys 'no, na si Basti daw, si Rapi at saka si Vico ay top 3 choices for senators in 2026 survey? Baka naman maniniwala ako kay Rapi Tulfo, kay Vico, pero Basti? Hello, hello, 'di ba? Eh, alam naman natin mga kaibigan si Basti wala namang nagawa yan sa pagiging mayor sa Davao, 'di ba? Oh, sandali, ah, sabi ni Jenny Jenerisa Odtohan 3510, salot ng bayan, mga DD sheet, walang ginagawa kundi paninira lang sa ating mahal na PBBM. Tama po kayo, correct, 'no? Tama po yung sinabi mo diyan. At saka si Robert Prijoles, thank you sa inyo at kay Sir Biology at sa lahat ng sumusuporta kay PBBM. At saka ano pa ba? Okey. Romeo DJ, K8Z, ang mga DDS ay mga ungas, panay batikos sa gobyerno tapos nauna naman sa pila ng ayuda. Ay naku, tama ka diyan 'no, tama ka talaga diyan. Panay batikos pero nauna sa pila ng ayuda. Korek ka diyan. Marami akong alam na ganyang mga DDS 'no, nauuna pa. At ang masama pa nito kapag nakakuha na ng ayuda nagrereklamo pa, ha. Grabe 'no, 'yan. Okay. So tuloy na po tayo 'no. So sabi po dito 'no, top 3 choices daw sa senatorial in 2026 survey 'no. Etong for 2026 senatorial survey. Sandali lang, bakit 2026 'to? Baste, Rapi, Vico, top 3 choices for senator in 2026 survey. Ah, bakit siya 2026? Baka kaya nagkamali ang ano dito, baka 2028 'to 'no? Kasi 2026 na ngayon, eh, tapos na yung ano natin, or baka ngayon siya sinurvey, pero for 2028. Okay. So, linawin natin, itong si Basti daw, si Rafi at saka si Vico ay nag-top 3 daw choices 'no, for senator. Ngayon ngayon siya sinurvey 'no, ngayong 2026, pero ito ay para sa 2028 election, 'yan. So mga kaibigan, naniniwala ba kayo na kasama si Baste? Ako hindi ako naniniwala. Bakit? Eto guys, may mga kaibigan tayo na taga Davao City. May mga close friends tayo na taga Davao City. Anong sinasabi guys? Si Baste hindi daw magiging mayor talaga 'yan. Ang alam daw kasi ng mga taga Davao guys, ang alam daw ng mga taga Davao, si Rodrigo Duterte ang magme-mayor talaga. Kasi ang alam daw ng mga taga Davao, sinasabi daw ng mga Duterte na 'to at saka ng mga influencer, si Duterte daw, Rodrigo, makakauwi daw. Kaya kaya okay lang na iboto, maganda daw iboto kasi makakauwi. So meaning to say, si Duterte daw talaga ang magiging mayor ng Davao. Gano'n nila niloko ang mga tao sa Davao. Kasi kung alam lang ng Davao City na hindi talaga makakauwi si Rodrigo Duterte, alam niyo ba ang sabi guys? Ang iboboto daw nila si Carlo Nograles. Yun po yung mga sabi ng mga kaibigan ko na taga Davao. Si Carlo Nograles daw ang iboboto nila kung alam lang daw nila na hindi talaga makakauwi si Rodrigo. Kaya nga during that time mga kaibigan, 'di ba, during that time, pinagloloko nila yung mga taga Davao, eh. Ay, si tatay, ayun pauwi na si tatay. Ayan, ayan sa ano makakauwi na si tatay. Oh, kailangan nilang lokohin yung mga taga Davao na makakauwi talaga yung Tatay Digong nila para iboto nila. Nang sa gano'n, kasi alam naman talaga ng mga Duterte na hindi makakauwi si Digong 'no, pero pinatakbo nila para sure ball.
na Duterte pa rin ang magiging mayor. Kasi nga, kung hindi nila palalabasin na si Duterte ay makakauwi, hindi po siya iboboto ng taga Davao, guys. Hindi iboboto ng taga Davao si Duterte kung alam lang ng mga taga Davao na hindi talaga siya makakauwi. Kasi ayaw ng mga taga Davao na ang magiging mayor ay si Baste. O, di ba? Kasi si Baste ang tumakbong vice. So natural lang kung si Digong hindi talaga makakauwi, natural lang na si Baste ang magiging mayor ulit. Eh ang sabi mga kaibigan nung mga kaibigan ko na taga Davao City, naranasan na daw nila kung paano si Baste maging mayor. Unang-una, ganito daw yan si Baste ah. Hindi daw yan pumapasok, guys, no? Hindi daw pumapasok sa City Hall yan. At may araw na pumapasok siya hapon, no? Hapon na. Pagkatapos, ganyan daw yan, pupugak-pugak. Ganun daw yan, guys. Oh, antok na antok kasi puyat na puyat sa kakapunta ng bar. Nagna-nightlife. So, trabaho ba yan? Trabaho ba yan ng isang mayor? Oh. Kaya ngayon, nagsisisi ang mga taga Davao. Majority ng mga taga Davao City nagsisisi na sana si Carlo Nograles na lang ang binoto nila. Kung alam lang daw nila na hindi makakauwi si Digong, si Carlo Nograles na lang daw sana ang binoto nila, at least ang mayor ngayon matino. Hindi katulad nitong si Baste na minsan lang pumasok, pupugak-pugak pa, antok na antok kasi puyat na puyat galing sa bar. Mahilig po kasi sila sa ano ganyan po kasi guys yung mga bangag, di ba? Ang mga bangag kasi ng mga tao, wala silang sense of yung pagtatrabaho. Mas gusto po nila yung happy-happy. Tingnan mo si Paulo Duterte, 'di ba? Hindi rin siya nagtatrabaho Mas gusto niya yung happy-happy, punta ng bar, mambabae. Wala po silang sense ng pagtatrabaho. Wala po sa kanila 'yan kasi kapag bangag ka, kapag ikaw ay gumagamit 'no, mas gugustuhin mo na palagi ka nasa happy-happy, nasa bar, nagliliwaliw kasama ang iyong mga barkada at mga babae. Yan po ang katotohanan 'no. So ngayon po, nagsisisi ang mga taga Davao 'no, bakit nila binoto si Rodrigo, hindi naman pala makakauwi. So ngayon, ang naging mayor, automatic, yung vice, si Baste. Tignan mo yung panloloko ng mga DDS, yung panloloko ng mga Duterte sa mga DDS, sa mga taga Davao. Grabe, di ba? Yan po mga kaibigan ang katotohanan, no? So, hindi po totoo, itong survey na to hindi po ito totoo na kasama dyan si Baste. Kasi unang-una sa lahat, taga Davao, sinusuka si Baste. How much more, no? Ang Luzon. How much more yung Metro Manila? Hindi po natin magugustuhan ang isang Baste, no? So, klarong-klaro na itong pa-survey na ito ay another brainwashing na naman. Another mind conditioning na naman, 'di ba? Klarong-klaro. Mina-mind conditioning na naman ulit nila ang mga tao. 'Di ba? Ganyan naman po ang mga Dutertes mahilig po sila sa mind conditioning. 'Di ba? So, maniniwala pa ako kay Rocky Tulfo. Maniniwala pa ako kay ah, Vico Soto. Pero pag sabihin mo, Baste, pumasok daw, top 3 choices for senator. Naku, hindi ako maniniwala dyan, no? 1,000% peke. Di ba? So mga kaibigan, anong masasabi nyo sa ating topic na yan, no? Yan. So tingnan natin tingnan natin yung mga komentaryo dito. Yan. So ang sabi po ni tingnan natin mga comment. Yan. Robert Prejoles, Duterte, do dirty. Oo nga, no? Do dirty talaga, no? Si Ramon Ortega, good morning. Good morning din po sa inyo. At saka si Elvic Channel, ba't di nila itry ang mga Nograles? Niloko na lang sila, takot pa din sila.
Yun nga po, dapat Nograles nga daw ang kanilang iboboto. Kaso panay ang sabi nina Sara, nina Baste, itong mga Duterte na pauwi na daw si Digong. Uuwi na daw si Digong, nagha-happy-happy, "Ay uwi na si Digong." Kaya po nila binoto si Digong dahil hoping po sila na uuwi talaga. Pero kung alam nila na hindi uuwi si Digong, hindi na po nila iboboto kasi bakit? Kasi ayaw po nila na magkaroon ng mayor na katulad ni Baste, 'no. So sabi po ng mga taga Davao, na nakakausap ko ng mga kaibigan ko dun, sana daw ang binoto na lang nila ay si Nograles, kung alam lang daw nila na hindi darating si Digong. Oh, so ngayon wala na silang magagawa kasi ang nasa munisipyo, ang mayor na ngayon ay si Baste at matagal pa sila na magtitiis. Pagtitiisan nila si Baste, 'yan. Dahil nagpaloko sila sa sinasabi nina Sara na uuwi na daw si Digong. Oh, 'di ba? Niloloko ng mga Duterte yung mga DDS, yung mga Dabawenyo. Niloloko lang ng mga Duterte, 'no? Sana nakakahalata kayo or baka okey lang talaga sa inyo ang lokohin, 'di ba? 'Yan. So, marami pong salamat 'no, Flor de Liza Nagal 8194. Hello Admin Rich. Hello din po sa inyo 'no. Okay. Sabi ni Robert, "Ano ang mangyayari sa bansa kung ang mamumuno ay puro may topak?" Oo nga, walang mangyayari sa bansa natin kung puro may topak ang mga namumuno. At saka si Romeo Barcebal 8556, 'yan. Salamat po sa 277 likes 'no. At saka etong si hindi isinama lang kunwari si Vico at Rapi para masabing legit. Ay, oo nga, puwede rin 'no, Constancia Talosa. Puwede rin 'no, para masabing legit ang survey, nagsama sila ng malalakas din 'no, korek ka diyan. 'Yan. Sabi pa ni Robert, si Baste sabit-sabit lang sa mga popular, tumpak, korek ka diyan. At sabi ni Carlos Contawe, 9089, no to ASTW. At saka sino pa ba? Sa ating Pangulong BBM, sana wag na siya mapalitan para tuloy-tuloy ang pagbabago ng ating bansa. Wag nang paupuin mga kurakot. Ang sabi ni Boy R37529. Tama ka diyan 'no, correct ka, Boy. At saka si Roberto ulit 'no, Robert Prejoles, sana nga magpatupad ng batas na bawal tumakbo ang mga merong mental health issues. Oo nga, 'no? Kasi biruin mo, kaya kaya sila ganyan, kaya ang mga desisyon nila ay hindi magaganda, dahil may mga ganito, mga sapak 'no? Okey. Tiba-tiba ang mga solar distributor store nito, maraming mga magpapa-install ng solar system. Ang mahal pa naman price ng solar, 250K minimum install ngayon. Maraming naniwala at nauto. Sabi ni DC Tech 9685. At saka si Natasha Moore, PBBM, ang pinakamagaling na presidente. Correct po kayo dyan, no? Pinakamagaling pong presidente, si PBBM. Yan. Okay? Si Elorde Teologo, PBBM mapagmahal sa Pilipino, kaya solid PBBM kami. Yan. So, yan po mga kaibigan, mamaya na ulit tayo mag-shoutout, no? So, punta na po tayo sa ating susunod po na topic. Yan. Okay. So, wag po kayo maniwala dyan dahil hindi po totoo yan na yung survey na yan. Dahil una sa lahat, Dabawenyo nga ayaw nga kay Baste pagkatapos magiging top 3 pa for senator. Ano yan? Lokohan. O, di ba? Kakulango. Duterte,
na peke, maleta na peke. Tangga, tangga, luga, luga. DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Tangga, tangga, luga, luga. DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Ayan na sila, ayan na sila. Maleta na peke, maleta na peke. Ayan na sila, ayan na sila. Maleta na peke, maleta na peke. Sara nababali na siya. Sara nababali na siya. Digong masusunog na siya. Digong masusunog na sa tangga, tangga, luga, luga.